Hello everyone! Ayan, good morning, good morning. Ayan, so grabe. I'm so excited po na makatulong sa'yo. Ayan, na makapag-share sa'yo ng tamang kaalaman para po mas lalo ka pong gumaling at higit sa lahat magawa ng tama yung negosyo na sisimulan mo. Ayan, so syempre bago po ako mag-start, magpapakilala po muna ako. I'm Elise Lacerna, dating OFW sa Qatar for 4 years. Ayan, so grabe. Akala ko dati sa pagiging isang OFW doon, magbabago yung buhay ko na makukuha ko yung pangarap ko. Pero mali po pala ako. Ayan, so grabe. Ang tagal ko po sa ibang bansa. Good news niyan, wala po akong ipon, kundi puro resibo. Kalyo, ayan. Puro ugat-ugat, ayan. At higit sa lahat, tumanda, nadagdagan po yung edad natin. Pero, to cut the long story short, ayan. So, nakilala ko po yung negosyo natin. And grabe, hinataw ko ng bonggang-bongga. Naging open-minded ako. And good news niyan. And just 4 months lang po na ginawa po yung negosyo natin sa ibang bansa. Part-time. Ayan, nakapag-ipon po ako ng 252,000 pesos. Ayan. Higit sa lahat, nakapag-for good po tayo dito sa Pilipinas. Nagkaroon ng grupo local international. At higit sa lahat, nakapag-travel po tayo sa mga bansa na dati ko lang pinapangarap. Pero sa tulong ng opportunity na to, grabe. Nakapamasyal po tayo sa mga bansa na hindi natin akalaing puntahan. Ayan, so grabe. So kung OFW ka, alam ko ikaw na yung next. Ayan, so ano po ba yung topic natin ngayon? So punta tayo sa topic, okay? So ang topic po natin ngayon ay NLO. So ano po ba ito? New Leaders Orientation. Ayan. So para po ito sa mga baguhan. Ayan, mga baguhan sa negosyo natin, sa opportunity na to, na para mas lalo nilang malaman kung ano ba yung mga dapat gawin. Tama ba? Kasi, di ba, sa negosyo natin, or kahit saan, hindi lang sa negosyo, sa pagiging empleyado, kapag baguhan ka, ano po yung ginagawa sa'yo? Di ba, may orientation? Tinuturo sa'yo, ito yung gagawin mo, ito yung step by step na gagawin mo para ma-finish yung product, para maging okay yung trabaho. Tama ba? So, ang mali lang doon, kasi bakit? Ginagalingan po natin. Ginagawa natin lahat. Pero, ang yung mayaman po ay yung boss natin, hindi po tayo. So, dito naman po sa negosyo natin, aaralin po natin. Aaralin, same thing, kung ano po yung ginagawa mo sa pagiging empleyado. Pero, ang good news niyan, walang iba pong magbabago ang buhay. Wala pong ibang magkakaresulta, kundi ikaw po mismo. Yes, ikaw po mismo na nakikinig sa akin ngayon. Ayan. So, syempre, hindi lang to para sa mga baguhan. Most especially, para din to sa mga dati na or mga luma na inuugatan. Ayan. So, bakit nga ba? Para ma-refresh tayo. Kasi hindi naman po lahat ng ginagawa natin ay tama. 'Di ba? Sabi nga walang perpekto sa mundo, siya lang. Tama ba? Ayan, so para po ma-refresh tayo, para maibalik natin yung hataw natin, yung pag-uugali na dapat nating taglayin. Okay? So, ayan. So, ano mo ba yung first topic natin? Ayan, so dito syempre, along the way na ginagawa mo yung negosyo, ano ba ito? Unang-unang mong mararamdaman. So, syempre, dyan papasok yung duda. Doubt and fear, yung duda at takot mo. So, ano ba yung duda? Ay, baka scam yan. Baka pyramiding yan, baka una-unahan lang yan. Diba? May ganun ba? Baka hiwalayan ako ng asawa ko kapag nag-join ako dyan. So, ganun ka rin ba? Ay, baka sayang lang yung pera na nailabas ko. Ayan. So, normal po yan. Normal na normal po yan. Lalo na kung ikaw po ngayon ay dating galing sa ibang company. Like, for example, sa akin. Ay, baka masayang yung pera ko. Ay, baka hindi naman mag-grow yan. 'Di ba? May ganun ba? So, pero sinasabi ko sa'yo, normal lang yan. Normal. Kasi concerned ka sa kung anong mangyayari sa'yo. But, ito po yung lagi mong tandaan. Kung nag-isip ka rin naman, dapat positive na. So, kung nagdududa ka, na baka ganito, baka ganito, what if
baka ganito. Baka dito ako maging successful. Baka dito magbago yung buhay ko. Baka ito na yung pinaka-last company na papasukan ko kasi dito ako magkakaresulta. Dito magbabago ang buhay ng family ko. Dito ako mabibili yung first car ko. First million. Dito ako makapag-for good. Masarap po ba? So, dapat ganun ka. Kung mag-iisip ka rin naman, dapat positive na. So, kung ang dami mo ng pinagdudahan, di ba? Dahil sa sobrang kaduda-duda mo, wala tuloy nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? So ano pa? Takot, natatakot ka. Tatakot ka na walang mangyari sa iyo sa negosyo. Natatakot ka na masayang na naman yung taon, tapos wala pa ring mangyari. Masayang na naman yung effort. Masayang na naman yung pera mo, tapos walang mangyayari sa iyo. It's okay. Okay lang 'yun. Kasi tao ka, kaya ka natatakot. Nakakaramdam ng takot. Pero sabi nga, di ba, conquer your fear. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Lahat po ng mga top earners, lahat po ng yumaman, sa kahit anumang paraan, natakot din po yan. Pero, nilakasan lang po nila yung loob nila na mag-take ng risk kasi gusto nila magbago yung buhay nila. So ngayon po, nagbe-benefit sila kasi nga, grinab nila yung opportunity. So dapat huwag ka matakot. Mas nakakatakot po yung dati ka nang wala tapos wala ka pa rin babaguhin sa buhay mo. Yun po yung nakakatakot. Yun po yung nakakatakot na ikaw naman po yung naglalabas ng pera, nagte-take ng risk tapos nakinig ka po sa asawa mo tapos wala naman palang naiambag sa buhay mo. Siya pa pala yung palamunin. Yun po yung nakakatakot. Nakakatakot po yung tatagal ka dyan sa ibang bansa na grabe, ang may ipon mo lang po ay resibo. So sa lahat po na nandito sa atin, deserve po natin. Lalo na sa mga OFW, deserve po ninyo na mabago yung buhay. So kung yan lang po yung gagawin natin, kayo dito, kayo doon, 'di ba? Utos-utusan kahit may sakit, go lang ng go. Wala pong mangyayari sa atin. Wala pong mangyayari, wala pong magbabago kasi ang gumagaan ng buhay ay yung sa amo natin, hindi po sa atin. So, sino po ba yung nagsisipag, nagpupuyat? Di ba tayo? So we deserve more. Deserve natin yung greatness na nakalaan sa atin. All we have to do is baguhin yung mindset natin. Huwag na magduda sa Dow Elevate, sa company, sa UEI, sa mentor mo, sa coach mo. Huwag na matakot. Kasi pagyaman ang pinag-uusapan natin, pagtulungan natin to. Okay? Conquer your fear. Kung sa pagiging OFW lang nangyari sa'yo dyan, sinubukan mo rin naman. Dito, malay mo sa pagsubok mo, ito na pala yung puputol ng kahirapan ng family mo. Okay? May naunawaan ba? Ayan. So next, syempre, attitude. Sa negosyo natin, hindi pala sobra, napakahalaga. Sobrang napakahalaga na kailangan maganda yung attitude natin or baguhin yung mga maling attitude na nakakagawian natin. Tama ba? So, hindi po tayo dito perfecto. Sabi ko nga kanina, iba-iba tayo ng pinanggalingan. So, para magawa natin ng tama yung negosyo, para makapagturo tayo ng tama sa mga leaders natin na parating at sa mga leaders natin na nandyan, kailangan baguhin natin yung attitude natin na mali. Kung lagi kang nagmumura, ayan, ayusin mo na. Kung mainipin ka, dapat maging pasensyoso ka. Kung palaaway ka, dapat grabe, 'di ba? Timpi talaga. Ayan, so ano po ba? So dito syempre dapat huwag ka acne. Ano ba 'yun? Alam ko na 'yan. So hindi tayo pare-pareho ng pinanggalingan as what I've said. Iba ka nang natapos, 'di ba? Malay mo mas mataas pala yung pinag-aralan mo kasi sa applying mo. So dito dapat na-apply mo yung copy upline or yes upline attitude. Na yung alam mo, set aside mo muna, empty cup ka muna, makinig ka muna kasi bakit? Nasa mundo po tayo ng networking company. So kahit po ano pa yung natapos ng upline mo, kahit ano pa po yan siya, nag-aral po yan siya sa negosyo. Tama ba?
Pinag-aralan niya yan. Ibig sabihin, yung upline mo, kahit hindi yan nakapagtapos ng pag-aaral, may alam yan. So, dapat bilang kahit na may pinag-aralan ka, humble down ka, empty cup ka, para kung ano man yung alam mo, dagdagan natin. 'Di ba? Lalo na kung FW ka. Yan. FW ka, may pinag-aralan ka, or kung saan ka man panig ng mundo, dagdagan natin yung alam mo. Empty cup ka, humble down ka. And syempre, humble down ka, ayan, kapag nagka-result ka, dapat mas lalo kang makinig sa uplines mo. Na-awardan ka ng 5K, 10K, 20K, and more. Dapat mas lalong lumapit ka sa upline mo kasi bakit? Andun po yung mga temptation sa taas. So, all you have to do is lumapit at mag-humble down sa upline mo. Dapat nagiging visible pa rin yung upline mo sa'yo. Hindi yung ikaw na lang na ikaw na ikaw. Kasi kapag nadapa ka, sino ang tutulong sa'yo? Walang iba kundi yung upline mo. Okay? Ano pa? Siyempre, dapat dito, 80% attitude, 20% skills. So, dito, dapat, attitude talaga. Pabaitan dito, hindi pagalingan. Given na lang kapag magaling ka na. Pero dapat dito, hindi na sobrang bait na abusuhin ka. Yung kaya mong makisama sa lahat. Ano man yung attitude niya. Okay? So, dapat baguhin ang attitude. Ano pa? Next, belief. Ayan. So, syempre, kanino ka ba una-unang maniniwala? Syempre, sa company. Sa Dow Elevate. Sa UEI. Sa Mother Alliance natin. Lalo na kay Upline RTD sa may-ari. Kasi, hindi po tayo mabubuo ng ganito kung wala po silang plano para sa atin. Hindi po magiging maganda yung patakbo ng company kung yung mga may-ari, yung company ay puro sarili lang iniisip. So, iniisip po nila tayo na mas matulungan pa nila tayo, na mas marami pa pong mapayaman sa baba natin. So, dapat maniwala tayo sa kanila ng buong-buo. Okay? Ano pa? Maniwala ka sa upline mo, sa taong nag-invite sa'yo, sa taong nag-guide sa'yo. Ayan. So, syempre, diyan papasok yung a-advisean ka, imo-motivate ka, i-challenge ka. Pero, sinasabi ko sa'yo, kapag meron kang uplines na nag-challenge sa'yo, minsan nasasaktan ka sa sinasabi niya, tanggapin mo, AAA, accept, adopt, and adjust. Kasi bakit? Wala pong gagawing hakbang ang mga uplines natin, coaches and mentors natin, na hindi po makakatulong sa atin. Napagdaanan na kumbaga nila yung mga bagay na napagdaanan mo na. Ay mapapagdaanan mo pa. So, dapat kailangan maging grateful and thankful ka kasi merong taong nag-a-advise sa'yo. Nagsasabi sa'yo ng totoo kung ano ba yung dapat mong gawin. Ayan. So, wag ka magtanim ng hatred sa kanila. Dapat grateful lagi. Kasi para sa akin, personally, mas okay pa sa akin na pinagsasabihan ako, pinapagalitan ako ng upline ko, ng mentor ko, ng coach ko. Dahil ramdam kong concern siya kesa sa binabaliwala ako at walang pakialam sa akin. So, okay lang ba? Sa lahat ng may mga uplines pa at may nag-guide sa kanya, okay lang ba? After ng training na to, ng video na to, sabihan mo yung upline mo, thank you upline. I love you. Ayan. So, let's spread love, not hate. Ano pa? Ayan. Siyempre, magtiwala ka rin sa downline mo. Siyempre, dinala mo sila dito. Inopen mo yung mind nila na magbabago yung buhay nila. So, kahit anong mapaman yung pinanggalingan nila, dapat maniwala ka na kaya nila. Kaya nila mag-grow, kaya nila maging kagaya mo. Ayan. Dapat maniwala ka na lahat kayo yayaman. Lahat ng kung ano yung nangyari sa'yo, mangyayari din sa kanila. So, huwag kang makipagkompetensya. Hindi mo yan kalaban. Diba? So, dapat, the more na lumalapit sa atin yung mga downlines natin, the more dapat na ready tayo. Ready tayo tanggapin sila anuman po yung pinanggalingan na nila, ano man yung sitwasyon nila. Hindi yung lalapit ka lang sa kanila pag may pay-ins na. So, in times, dapat lalo na kailangan ka nila, kapag may problema, dapat nandun ka.
Ayan, so sa may mga downlines dyan, treat your downline as an extension of your family. Hindi lang yung puro pera-pera lang. Ayan, naunawaan po ba? Ayan, dapat, talaga, pamilya. Kasi naniniwala ako kapag pamilya ang pinag-uusapan at kapag pamilya ang turingan, grabe, ang bilis po mag-grow ng isang team, ng isang grupo. So, alam naman po natin siguro na nandito tayo lahat para makuha yung pangarap natin. So, please lang, magtulungan tayo. Next, magtiwala ka rin syempre sa crossline mo. Bakit nga ba sa crossline? Di ba mas marami ang crossline kaysa sa downline and upline? So, merong alam ang crossline mo na wala ka. So, what if wala si upline, wala si downline? Sino ang tutulong sa'yo? Di ba crossline? Lalo na higit sa lahat kapag nag-start up ka pa. 'Di ba? So, sino ang tuturo sa'yo? Sino ang tutulong? Crossline. So, dapat marunong kang makisama. Magtiwala ka na yung taong yan, na nilalapitan mo, kahit hindi mo yan kagrupo, tutulungan ka yan para makuha yung pangarap. Ayan. So, next, ano pa? Siyempre, magtiwala ka sa sarili mo. Sa sarili mo na kung nakaya ng iba, nakaya ng uplines mo, nakaya ng ibang tao, kaya mo din. Kung nagawa nila, magagawa mo rin. Kasi, given na po lahat ng company, ayan ang company, yung upline natin, yung crossline, yung downline, given na yan. Yung blessings na naghihintay sa atin, given na yan. Pero paano natin makukuha yung blessings na yun kung ikaw mismo, sa sarili mo, duda ka or wala kang tiwala? So, okay na ba? Sabihin mo din sa sarili mo, nagtitiwala ako sa yourself. Ayan. So, next, syempre, sa Creator natin, kay God, dapat, number 1 na maniwala ka sa Kanya. Lalo na, sa mga OFW na nandyan ngayon at nanonood, sa mga marketers, mga full-timers, na maraming pinagdadaanan. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon, pero maniwala ka, kumapit ka, maniwala ka, na bakit ka nandyan kasi may dahilan siya. Bakit ka nandyan, still, lumalaban sa pangarap mo kahit napapagod ka, kasi may dahilan siya. Dinala ka niya dyan para matulungan ka na magbago yung buhay mo. Para matulungan mo yung family mo. So, wala pong aksidente sa mundo. Pero merong dahilan or may purpose siya. At naniniwala ako, nandito ka ngayon kasi may dahilan na gusto niya mabago yung buhay mo. At mabago yung mindset mo na hindi habang buhay dyan ka lang sa ibang bansa. Hindi habang buhay mahirap. Kasi darating yung time, makukuha mo yung pangarap. Ayan, so may natutunan ba? Ayan, so next, syempre, dapat meron ka ditong commitment. Commitment. Ibig sabihin, committed ka dapat sa kung anong ginagawa mo. Hindi ibig sabihin na na-invite ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, ng kamag-anak mo, yun lang hanggang dun lang. Kapag hindi na sila or tamad na sila, aayaw ka na din. Pag nag-break na kayo, aayaw ka na din. Wag dapat ganon. So, dapat nandito ka, matutunan mo dapat na nandito ka kasi may pangarap ako. May gusto akong maabot sa buhay ko. May gusto akong mangyari sa buhay ko. So, meron po 3 level ng commitment. I'll try. Sige, subukan ko lang. Kapag hindi nag-click, okay. 'Di ba? Next, I'll do my best. What if your best wasn't good enough? Pag, okay, nagawa ko na yung best ko, okay na, tama na, suko na ako, next na ulit ako. So, hindi ka po mag-grow nun. So, dapat yung commitment mo ay, I'll do it whatever it takes. Yung pangatlo. Na kahit ano man ang mangyari sa'yo, mapagod ka man, mapuyat ka man, mahirapan ka man, nawalan ka man ng downlines, dinown ka man ng mga ibang tao, libo-libo man ang nag-reject sa'yo, diniscourage ka man ng mga taong akala mo tutulong sa'yo, lalaban ka pa rin, whatever it takes. Kasi bakit? Alam mo kung ano yung pinaglalaban mo. Alam mo kung ano yung makukuha mo dito. At alam mo kung sino lahat ang magbe-benefits ng kung anong pinaghirapan at ginagawa mo ngayon. Unang-una, ikaw at ang family mo.
So, dapat ganun ang commitment. Patay kung patay. Pero since nabuhay tayo, buhay kung buhay. Dapat dito, hindi ka pahina-hina. Dapat dito, lahat ng pinagdaanan mo, gawin mo motivation para mas maging malakas ka, para mas lumaban ka, para patunayan mo sa sarili mo na kaya mong baguhin yung pinagmulang mong kahirapan. Naunawaan po ba? Next, ano pa? Discouragement. Ayan. So, dito na tayo. Grabe. Discouragement. Ano ba yun? Yung tipong akala ko before, based on my experience, akala ko, yung mga tao na malalapit sa akin, na unang-unang magtitiwala sa akin at susuporta sa akin, yun pa po pala. Yung hindi ako pinaniwalaan. Diniscourage ako. Ayan. So, kwento ko lang, nasa ibang bansa po ako. 6 po kami sa magkakapamilya, sila po yung nagdala sa akin doon. Na-involve po ako dito sa networking company. Nakita ko kung gaano kaganda. Pang 11 na po ito na invite sa akin. Pero, ang ginawa ko, sabi ko, paulit-ulit na dumadating, paulit-ulit na bumabalik, bakit ako paulit-ulit na ini-invite? So, naniwala lang ako kanina kay God. Sinabi ko sa topic ko kanina, naniwala ako sa Kanya na may purpose, bakit paulit-ulit niya akong, paulit-ulit niyang binabalik sa akin yung opportunity na to. So, naniwala ako, sinubukan ko hanggang sa ginawa ko, hanggang sa pinaalam ko sa family ko. At ang sabi sa akin, diniscourage ako. Ang sabi sa akin, Ilis, ang tanga-tanga mo, ang bobo-bobo mo. Ilis, kapag ginawa mo yan, itatakwil ka namin. So, gaano po kasakit sa akin yon bilang na ako yung nangangarap, tapos i-discourage ako ng family ko. Pero, ano po yung ginawa ko? Ginawa ko po silang motivation para mas magpatuloy, para mas patunayan na kaya ko. So, dapat ikaw ganun din. Hindi ko alam kung sino yung mga nagda-discourage sa'yo, may mga kumakausap sa'yo. So, please lang, kung alam mo naman na hindi yan makakatulong sa'yo, at basura yan, negative yan, chismis yan, walang nangyari sa akin dyan, walang nangyari sa kaibigan mo, sa magulang, or kung sino man yan, please lang, itapon mo, ilabas mo. Huwag ka magpa-discourage, ipaglaban mo kung ano yung nasimulan mo. Kasi lagi mong tandaan, hindi man nila nagawa, magagawa mo. At higit sa lahat, kung meron ka mga kaibigan na nag-discourage sa'yo, na walang mangyayari sa'yo dyan kasi galing na ako dyan, tanungin mo lang lagi, ano ba yung ginawa nila sa gagawin mo? So, dapat, paglaban mo yung pangarap mo. Okay? Next. Excitement. Ayan, so syempre, dapat excited ka sa kung ano yung mangyayari sa'yo dito. Dapat nakikita mo na yon every time, every morning, pagising mo pa lang. 'Di ba? Maging grateful and thankful tayo. Hindi lang syempre sa negosyo, sa buhay na meron tayo ngayon, sa pinahiram na buhay, na yes, Lord, thank you so much kasi nagising ako. Yes, Lord, thank you so much kasi magagawa ko na naman yung pangarap ko. Dapat grateful ka lagi. Maliit man or na bagay or malaki. Ayan. So, syempre, lalo na nandito tayo ngayon sa Dow Elevate. Na grabe, kahit na nasaan mang panig tayo ng mundo, through online marketing, magagawa na po natin yung negosyo. Makakapag-ipon na tayo. So, dapat magiging excited ka sa kung ano ba yung mangyayari. Makukuha mo dito yung first car mo, first million mo, first house and lot mo, maraking grupo makapag-travel sa ibang bansa. So, dapat excited ka. Minsan kasi, kaya lang naman nanghihina yung isang distributor kasi bakit? Puro negative yung pinapairal. 'Di ba? Puro negative. Imbes na ma-excite ka sa kung ano yung mangyayari sa'yo, nako. So, dapat wag kang ganon. Dapat, lakihan mo yung psychological wallet mo. Na dapat, ito yung mangyayari sa akin, ito, yung law of attraction na tinatawag. So, syempre, yung law of attraction, sabayan mo ng action.
para maging totoo. So, wala naman pong magic. Charan! Abracadabra, may pera ka na, andyan na yung pangarap mo. So, dapat trabahuin pa rin natin. Ayan, may natutunan po ba? So, always be excited. Ayan. So, syempre, dapat wag naman yung ubus-ubus lahat. Dapat, syempre, neutral ka lang. 'Di ba? Na para may itira ka para bukas, para powerful ka pa rin. Hanggang sa lumaki yung network mo. Hanggang sa marami ka nang natulungan at nakuha mo na yung pangarap. Next, focus. Focus ka syempre sa negosyo na meron tayo ngayon. Huwag ka na dapat tingin pa sa kabila, kanan. Ano pang networking na inaalok sa'yo. Focus ka sa Dow Elevate, sa kung anong binibigay niya sa'yo. Kasi bakit? Naniniwala po ako, kapag ikaw po yung taong patalon-talon, okay, yung tipong masyado kang wais, na ito nang gawin ko, may mag-vitaminus ako. At kung ano-ano pa. Ano-ano pang networking. Dito kasi, para at least kapag hindi ito nag-grow, ito na naman, ganun. So, wag ka dapat ganun. Dapat, focus ka, dapat meron kang laser focus. Na, yun, ito yung gagawin ko. Ito yung mangyayari sa team ko. Ito, wala nang tingin-tingin. Dapat ganun ka. At the same time, syempre, focus ka sa kung ano yung sinasabi at tinuturo sa'yo ng apply mo. Kaya minsan siguro, maraming distributor na ang tagal-tagal or ang bagal-bagal sa kung anong ginagawa nila or sa result nila. Kasi bakit? Tinuturuan na nga iba pa rin yung ginagawa. Hindi nakikinig. So, dapat focus ka. Focus ka syempre sa network, wag dapat sa jowa. 'Di ba? Lalo na kapag nagte-training, may training, lalo na sa Zoom kasi nasa online na tayo more on, 'di ba? So dapat focus ka dun sa kung anong sinasabi ng speaker, hindi dun sa maganda at pogi. Focus ka sa goal mo. Kasi naniniwala po ko, walang ibang tao ang kukuha niyan kundi ikaw mismo. Yes, ikaw mismo na nanonood sa akin. So, dapat, focus ka. Okay? Ayan, next. Ano pa? Goal. So, dapat, meron kang goal. Siyempre, bago ka pa lang ngayon, pero dapat, alam mo dapat kung ano yung pinaglalaban mo. Ano ba yung goal ko na kailangan ko makuha? So, syempre, 5K. So, paano ko ba makukuha ang 5K kapag nagsisimula ka pa lang sa negosyo natin? So, dapat, nagpapaturo ka. Nag-a-ask ka sa mentor mo na naghihingi ka ng payo, advice, or nagpapakoach ka. Coach, ano po ba yung gagawin ko para ma-hit ko po yung goal ko na 5K? Yan, example lang po yun. Paano ko po ba makukuha yung result na gusto ko? Paano po ba ako maging millionaire circle and just a small, wag ko na Englishin. In just a small period of time. In English ko pa rin. Ayan, so dapat alam mo yun. Paano ko ba makukuha agad yung kotse ko, yung bahay ko? Paano ba ako maging millionaire circle? So, dapat alam mo po yun. Next, syempre, ano pa? Yung skills. I-improve mo yung Kaizen. Ongoing improvement. So, syempre, hindi ka pa marunong mag-OPP, dapat marunong ka na. Negosyo mo po to. Dapat masterin mo. So, paano mo po matuturuan ang nasa baba mo, mga baguhan, mga leaders mo kung ikaw mismo walang alam. So, hindi ko naman sinasabi na dapat may pinag-aralan ka. Dapat lang inaalam mo. Dapat may alam ka sa negosyo mo. Hindi ka marunong magbasa ng mabilis, improve mo. Lagi mo i-practice, magbasa ka. Hindi ka marunong mag-planning, aralin mo ang planning, magpaturo ka mag-planning para ma-improve na magiging skills mo. Sabi nga, di ba, 20% skills. Pero sobrang importante po yun para makuha mo yung pangarap mo. Ayan. So, yun lang. Thank you so much, guys, sa panonood ng video na to. And alam ko, talagang yayaman ka sa Dow Elevate. God bless!